Sa kabila ng serye ng pambubuli ng China sa West Philippine Sea, hindi nagpatinag ang Philippine Navy at Coast Guard. Walang humpay ang kanilang misyon para protektahan ang ating soberanya. Nagbabalik si Francis Folve para sa detalye. Tuloy-tuloy ang routine resupply mission Aurore sa mga tropang nakaistasyon sa West Philippine Sea para pangalagaan ang ating interes. Halos isang taon na ang lumipas matapos intensyonal na banggain ng isang Chinese Coast Guard vessel ang barko ng Philippine Navy na nagsasagawa ng RORE para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong June 17, 2024. Isang Philippine Navy Marine personnel ang naputulan ng daliri at ilan pa ang nagtamo ng minor injury sa insidente. Siningil ng Manila ang Beijing sa damage sa barko pero hindi pa nasa-settle ito. Sa kabila ng mga ganitong klase ng peligro, hindi raw ito balakid sa mga tulad ni alias Saldi ng Navy Special Operations Group para tuparin ang kanilang misyon. Hanggat kaya ay magpapasensya raw sila para hindi na lumala pa ang sigalot sa laot. Gano lang kami sir, kung saan sila sir, wag na namin silang salubungin sir. Umiiwas lang kami sa mga sir, sa mga ng China sir. Kami lang umiiwas sir para hindi na magkagulo yung sir. Ayon sa AFP, simboliko ang ginawang marpat sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Of course, ang challenges ng ating mga tropa dito, yung isolation. Basically, napakaganda ng isla but yung damdamin nila, being away from their families. But of course, dahil ito nga po ay sinumpaang tungkulin ng bawat miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, naririto po kami, ang anyong Philippine Navy, ang Armed Forces of the Philippines. Nandito rin po ang Coast Guard, 10 ng kanilang mga tropa, nandito rin po. Ito po is para ipakita sa sambayan ng Pilipino na ito pong 126 years na tinatamasan yung kalayaan ay patuloy po nating paninindigan. Nagtapos na ang maritime patrol at pansamantalang nag-angkla sa laot. Pero on the next mission na ang BRP Andres Bonifacio. Gaya ng sagisag ng bayaning Sigat Andres, nagpapakita ng tapang, di pasisiil at palaging igigiit ang ating soberanya. Dahil ang benepisyo ng kanilang mga sakripisyo ay tatawid sa mga susunod pang saling lahi ng mga Pilipino. West Philippine Sea, atin ito! Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel.